Detalye ng panawagan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-boycott si Vice Ganda at pagdeklara sa kanyang persona non grata sa Davao City dahil sa kanyang jet ski holiday joke. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pangalan ng unkabogable star at It's Showtime host na si Vice Ganda matapos ang kanyang kontrobersyal na biro tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang insidente ay nangyari sa Super Divas The Concert ni Vice kasama si Asia's songbird Regine Velasquez Alcacid nitong August 8 na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Sa mga video na nag-viral sa social media, makikita si Regine na kumakanta ng Hold My Hand ni Jess Glynn. Hanggang sa biglang tumigil si Regine at dito na pumasok si Vice na masayang naglalakad sa stage kasama ang ilang backup dancers na may bitbit na tarpaulin na may nakasulat na jet ski holiday. Kasunod nito ay ginaya nga ni Vice ang viral na Jet to Holiday meme mula sa UK. Pero sa kanyang version, binanatan niya ang tinaguriang jet ski promise ni Duterte noong 2016. Ang pahayag na sasakay siya sa jet ski papunta sa West Philippine Sea para itanim ang bandila ng Pilipinas bilang tugon sa pang-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Nabanggit din ni Vice ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na DDS, maging ang ICC at The Hague sa kanyang joke kung saan kasalukuyang nakakulong ang dating Pangulo. Bago tapusin, ginaya pa ni Vice ang malutong na pagmumura ni Duterte. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Big numbers and DKMs are prohibited. Huwag yung subok. Samantala, hati nga ang reaksyon ng marami sa naging biro ni Vice tungkol sa dating Pangulo. Marami ang naaliw ngunit hindi rin ito pinalampas ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Sa social media, dagsa ang galit na komento mula sa mga taga Davao at DDS. Marami ang nanawagan na ideklara si Vice na persona non grata sa Davao City dahil sa pambabastos umano niya sa kanilang dating mayor. May iba pa na nagbanta at sinabing hihintayin na lamang umano nila na dumating ang karma ni Vice dahil sa pambabastos nito kay Duterte. At hindi lang si Vice ang tinarget, na damay din pati ang kanyang mga endorsements gaya na lamang ng McDonald's na isa sa kanyang major endorsements. May mga DDS supporters na nagpost na i-boycott ang brand upang masampulan umano si Vice. Pero habang may mga galit, marami rin ang nagtanggol kay Vice. May mga netizen na humanga sa kanyang katapangan at sa pagiging consistent umano niya sa pagpuna sa mga politiko. May isa pang nagkomento na tila ikinumpara ang reaksyon ng publiko kay Vice at sa mga biro ng dating Pangulo. Ayon sa ilang netizen, tila masyadong mataas umano ang pamantayan ng ilan para kay Vice na isa lamang entertainer. Kumpara kung si Duterte na umano ang gumagawa ng mga biro na may maselang tema gaya ng panggagahasa at pagbabanta kung saan tila pipet bingi umano ang mga DDS. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kay Vice tungkol sa issue. Ngunit kapansin-pansin ang kanyang pagkawala sa It's Showtime itong Lunes, August 11, matapos ang kanyang controversial na jet ski holiday joke laban sa dating Pangulo. Dahil dito, umingay ang haka-hakang pinayuhan siyang pansamantala munang magpahinga sa Showtime habang mainit pa ang issue. Bagamat walang kumpirmasyon mula sa ABS-CBN o sa pamunuan ng programa. Matatandaang hindi ito ang unang beses na naging controversial si Vice dahil sa kanyang mga patutsada laban sa mga politiko o gobyerno. Kilala siya bilang isa sa mga komedyante na walang takot magpahayag ng opinyon sa mga isyong panlipunan. Sa tingin nyo, lumampas nga ba si Vice sa linya at nilapastangan ang dating Pangulo o may saysay at laman ang kanyang naging biro? I-comment lang ang inyong opinyon sa baba.